Noong 2014, nilikha ng CCP ang May 28 Shaoyuan case at siniraan ang iglesia ng makapangyarihang Diyos gamit to at inaresto ang mga kapatid. Karamihan sa leader ng iglesia sa lugar namin ay nadakip. Ang ilang bagong nananampalataya ay namuhay sa takot at pagiging negatibo. Sa panahon na to ako na itaas na maging responsable para sa gawain ng ilang simbahan. Inisip ko na ang maging pinuno sa panahon ng krisis ay malaking responsibilidad at di ko pwedeng biguin ng Diyos. Tama. Kaya tumutok ako sa aking tungkulin at hinarap ang panganib na anumang sandali maaari akong arestuhin. Ramdam kong sasang-ayunan ng Diyos ang pagprotekta ko sa gawain ng simbahan sa ganoong oras ng panganib at magiging karapat-dapat ako sa pagliligtas ng Diyos at pagpasok sa kanyang kaharian. Ngunit bigla-bigla na lang, nagkasakit ako ng malubha. Isang gabi noong Oktubre 2014, bigla ko na lamang naihulog ang aking mangkok sa sahig habang ako'y kumakain ng hapunan. Akala ko dahil lang sa aking kawalang ingat, kaya agad ko tong dinampot at sinubukang linisin ng pamunas ang aking mga kamay. Nang mapagtanto ko na wala akong kontrol sa aking mga kamay at di ko madampot ang pamunas. Di naglaon ay ganap nang nawala ng pakiramdam ang aking mga kamay at paa. At nakaupo lang ako sa upuan at di gumagalaw. Nagmadali ang pamilya ko na kunin ang BP ko, na yun pala'y mahigit 200 na. Uminom ako ng pampababa ng presyon, ngunit wala itong nagawang anuman. Litong-lito ako at nagtataka kung paano nangyari yun. Hindi ko alam kung malubha ba ang lagay ko. Ngunit napagtanto ko. Nalabis akong nagsikap sa tungkulin ko sa lahat ng taon ko sa pananampalataya. Kaya't sigurado akong matatanggap ko ang biyaya ng Diyos at hindi maaari na malubha ang lagay ko. Kahit na ako'y may sakit, inisip ko na siguradong poprotektahan ako ng Diyos at pagagalingin. Naging mas kalmado ako nang maisip ko yon. Pagkagising ko noong sumunod na umaga, sinimulan kong igalaw ng dahan-dahan ang aking mga kamay at paa. At nakita kong normal ang pakiramdam sa kanang bahagi ng aking katawan. Ngunit manhid ang aking kaliwang braso at binti, wala akong maramdaman kahit kaunti. Agad akong natigilan. Bakit? Hindi kumpleto ang aking paggaling. Paralisado ba ang kalahati ng katawan ko? Kung ganon, hindi ko na magagawa pa ang aking tungkulin. Wala na ba akong silbi at aalisin ha? At kung magkagayon, may pagkakataon pa ba akong maligtas? Napakalubha ng nangyari sa akin. Kaya't kahit kalahati lamang, ang aking paggaling magdamag ay pagpapala ito galing sa Diyos. Kung pinagaling nga ako ng Diyos, ang paggaling ko'y magiging simple na lang, di ba? Nasa akin ang proteksyon ng Diyos at di ko kailangang mag-alala masyado. Nagpatingin ka ba sa doktor? Pumunta ako noong umagang yun. At pagkatapos ng CT scan, seryosong sinabi ng doktor na nagkaroon ka ng intracranial hemorrhage sa kanang bahagi na may 10 ml na dugo. Kung tumaas lang ng kaunti ang lugar ng pagdurugo, yun ang bahagi para sa pagsasalita na walang kanasana ng kakayahang magsalita at baka naging gulay ka na. Yamang nangyari ito kagabi, lubos kang mapalad na nakarating ka pa rito. Kailangan mong magpagamot ka agad. Sinabi pa niyang mag-uumpisa raw sila sa infusion at maingat na gagawin ng paggamot. Kung di matutunaw ang namuong dugo sa aking utak, kakailanganan nila akong operahan sa utak. Naging blanko ang isipan ko nang marinig kong banggitin ang brain hemorrhage. Ni sa hinaga pa hindi ko naisip na magiging ganito ito kaseryoso. Wala pa nga akong 50 taong gulang kaya kung di magtatagumpay, ang paggamot sa akin at mananatiling paralisado ang kalahati ng katawan ko. Anong uri ng napakahirap na buhay yun? At lubhang mapanganib ang operasyon sa utak at baka ikamatay ko pa yon. Makakapasok pa kaya ako sa kaharian ng Diyos? Ibinigay ko ang lahat sa aking pananampalataya. Kaya ba't ako nagkaroon ng ganong sakit? Ba't di ako pinoprotektahan ng Diyos? Lalo akong nababahala at hindi ako makakain ng pananghalian. Nung mga 5 araw ko na sa ospital, isang matandang babae, sa katabi kong kama ang lumala ang kalagayan at kinailangang ilipat sa ibang ospital. Kinabahan na naman ako nang makita ko ito. Sabay kaming ipinasok sa ospital at nakakapaglakad pa siya noon, ngunit ngayoy gumagamit na siya ng digulong na kama. Mukhang di masasabi kung makakaligtas ba ang isang tao sa ganito o hindi. At napaisip ako kung maaari din akong lumala.
Kahit matapos ang 1 linggo sa ospital, wala pa rin akong nararamdaman sa kaliwang binti. Inisip ko, bakit di ako binabantayan ng Diyos? Wala akong magagawang kahit na anong tungkulin sa ganitong kakritikal na oras. Kaya't nawalan na ba ako ng pagkakataon para maligtas? Ang pag-iisip na ito ay nagdala ng nginig sa aking puso. At nagsimula akong umiyak ng umiyak. Nagsikap ako ng sobra sa 9 na taon ko. Sa pananampalataya at walang nakapigil sa akin. Di ako nagdalawang isip na harapin ang anumang uri ng suliranin na lumitaw sa simbahan. At di ako umurong kahit na kinakaharap ko ang panganib na maaresto. Ginampanan ko ang tungkulin ko. Sa paglipas ng mga taon bilang isang pinuno, mas nagdusa at nag-isip ako kaysa sa ibang mga kapatid. Naisip ko na sa pagbibigay ko ng labis-labis at sa ganoong uri ng paghahangad, dapat akong pagpalain ng Diyos. Bakit bigla-biglang nagkasakit ako ng ganito? Dahil ba sa wala nang pakialam ang Diyos sa akin? Pag di ako gumaling at di ako makaganap ng tungkulin, maliligtas pa kaya ako? Kung hindi, nasayang lang kaya ang taon-taon na pagsasakripisyo at pagsisikap ko? Hindi sana ako nagbigay ng sobra kung alam ko lang na mangyayari pala ito. Palala ng palala ang pagiging miserable ko ni hindi ko na gustong manalangin o pagnilayan ng mga salita ng Diyos. Balisang-balisa ako na di ko na malayang nadaganan na ng aking ulo ang kamay ko na tumatanggap ng infusion at natanggal ang karayom na nagpamaga sa aking kamay. Nahapis ako nang makita ko ang aking namamagang kamay. Inisip ko ang aking mga kapatid na punong-puno ng sigla nagbabahagi ng ebanghelyo. Habang ako ay naiwang nakahiga sa ospital at di makagawa ng anumang tungkulin. Ganap na ba akong walang silbi? At sa panahong dapat ay pinapalaganap ang ebanghelyo, ang iba ay nagagawa ang kanilang tungkulin, habang ako ay malamang na mapapaalis. Pakiramdam ko'y hindi pala talaga ako ililigtas ng Diyos. Ang gabing yun, pabaling-baling ako sa kama at hindi makatulog. Lugmok sa pagdurusa. Dumulog ako sa Diyos na umiiyak at nagdasal. O Diyos ko, nahihirapan talaga ako ngayon. Alam kong pinahintulutan niyo tong mangyari sa akin at dapat ay inuunawa ko kayo. Gabayan niyo po ako na maintindihan ang inyong kalooban upang makapagpasakop sa inyong mga pagsasaayos. Pinadalhan ako ng isang kapatid ng MP5 player habang ako'y nasa ospital. At kapag tulog na ang lahat, ginagamit ko ang earphones at nakikinig ako sa mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging malaking tulong sa akin ang isa sa mga sipi. Babasahin ko to para sa inyo. Sige. Para sa lahat ng mga tao, ang pagpipino ay napakasakit. At talagang napakahirap tanggapin. Ngunit sa panahon ng pagpipino ginagawang payak ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon sa tao. At isinasa publiko ang kanyang mga hinihingi para sa tao. At nagbibigay ng mas maraming kaliwanagan at mas maraming pagtatabas at pakikitungo. Sa pagkakaiba ng mga katunayan at ng katotohanan, tinutulungan niyang mas makilala ng tao ang kanyang sarili at binibigyan ng tao ng higit na pagkaunawa sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Sa gayoy pinahihintulutan ng tao na magkaroon ng mas tunay at dalisay na pag-ibig sa Diyos. Iyon ang mga layunin ng Diyos sa pagsasakatuparan ng pagpipino. Lahat ng gawain na ginagawa ng Diyos sa tao ay may sariling mga layunin at kabuluhan. Ang Diyos ay di gumagawa ng walang kabuluhang gawain o walang pakinabang sa tao. Ang pagpipino ay hindi nangangahulugan ng pag-aalis sa mga tao mula sa harap ng Diyos at ni nangangahulugan ng pagwasak sa kanila sa impyerno. Sa halip, nangangahulugan ito ng pagbabago sa disposisyon ng tao sa panahon ng pagpipino. Pagbabago sa kanyang mga intensyon, sa kanyang dating mga pananaw, pagbabago sa kanyang pag-ibig sa Diyos at pagbabago sa kanyang buong buhay. Ang pagpipino ay isang totoong pagsubok sa tao at isang anyo ng totoong pagsasanay. At sa panahon lamang ng pagpipino magagampanan ng kanyang pag-ibig ang likas nitong tungkulin. Amen. Amen. Habang pinagninilayan ko to na pagtanto ko,
na kapag pinipino ng Diyos ang tao, di ito para tanggalin siya, kundi upang dalisayin at baguhin siya. Ngunit di ko hinahanap ang kalooban ng Diyos o iniintindi ang kanyang gawain. Mula nang ako'y ma-stroke, mali na ang pag-unawa ko sa Diyos at sinisisi ko na siya. Naging hangal ako. Kaya't, nanalangin ako sa Diyos. Handa akong magpasakop, magbasa ng mga salita ng Diyos upang makilala ang sarili at matuto ng aral. Salamat sa Diyos. Di ganun kahirap pag naintindihan na ang kalooban ng Diyos. Totoo yun. Anong mga sipi ang nakatulong sa'yo para lalo mong maintindihan ang iyong sarili? Ang isa na talagang tumatak sa akin ay sa maaari lamang maligtas ang tao sa gitna ng pamamahala ng Diyos. Ang pinakamalungkot tungkol sa paniniwala ng sangkatauhan sa Diyos ay na isinasagawa ng tao ang sariling pamamahala sa gitna ng gawain ng Diyos. Subalit di pinapansin ang pamamahala ng Diyos. Ang pinakamalaking kabiguan ng tao ay nasa kung paanong ang tao kasabay ng paghahangad na magpasakop sa Diyos at sambahin siya ay bumubuo ng sarili niyang mainam na patutunguhan at nagpaplano kung paano matatanggap ang pinakamalaking pagpapala at pinakamagandang patutunguhan. Kahit nauunawaan ng isang tao kung gaano sila kahabag-habag, kasuklam-suklam at kaawa-awa. Ilan ang madaling makakatalikod sa kanilang mga mithiin at inaasam. Sinong nakakapagpahinto sa sarili nilang mga hakbang at hindi lamang sarili ang iniisip? Kailangan ng Diyos yaong nakikipagtulungan sa Kanya upang matapos ang Kanyang pamamahala. Yaong nagpapasakop sa Kanya na inilalaan ang katawan at isip sa gawain ng Kanyang pamamahala. Hindi yaong inilalahad ang mga kamay upang mamalimos sa Kanya araw-araw. Lalong di niya kailangan yaong mga nagbibigay ng kaunti at pagkatapos ay naghihintay na magantimpalaan. Kinamumuhian ng Diyos yaong nagbibigay ng maliit na bagay tapos ay kontento na sa kanilang tagumpay. Yaong walang damdamin na minamasama ang kanyang gawain ng pamamahala at nais lamang pag-usapan ang pagtungo sa langit, ang pagpalain. Lalong kinasusuklaman niya yaong sinasamantala ang pagkakataon ng kanyang gawain ng pagliligtas. Iyon ay dahil hindi kailanman nagmalasakit ang mga taong ito sa nais ng Diyos na matamo at makamit sa pamamagitan ng kanyang pamamahala. Ang inaalala lamang nila ay kung paano gagamitin ang pagkakataon ng gawain ng Diyos upang magkamit ng pagpapala. Wala silang malasakit sa puso ng Diyos, kundi iniisip lamang ang kanilang inaasam at kapalaran. Yaong mga minamasama ang gawain ng pamamahala ng Diyos at wala ni katiting na interes kung paano inililigtas ng Diyos ang sangkatauhan at sa kanyang kalooban ay ginagawa lamang kung anong ikinasisiyan nila hiwalay sa gawain ng pamamahala ng Diyos. Ang kanilang pag-uugali ay hindi natatandaan ni inaprubahan ng Diyos, lalong hindi pinapaboran ng Diyos. Amen. Amen. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang mismo kong kalagayan. Noong una akong naging mananampalataya, nakita ko kung anong ipinangako ng Diyos sa tao't naisip ko na hanggat nagtatrabaho tayo ng mabuti't gumagawa ng mga sakripisyo para sa Diyos, maliligtas tayo. Kaya't inialay ko ang sarili ko sa aking tungkulin at kahit ano pang mahihirap na kondisyon. Kapag nahihirapan ang ibang miyembro ng simbahan, nagmamadali akong suportahan sila at tulungan. Ginampanan ko pa rin ang tungkulin ko kahit na nanganganib akong maaresto. Akala ko na ang ganitong uri ng sakripisyo'y aani ng proteksyon at mga pagpapala ng Diyos para sa akin. At magkakaroon ako ng lugar sa kaharian ng langit. Nang ako'y magkasakit at kinaharap ko ang posibilidad na maging paralisado ang kalahati ng katawan ko. Pakiramdam ko'y di ako pinagpala ng Diyos at nawala sa akin ang pagkakataong magkaroon ng magandang kinabukasan. Napuno ako ng reklamo. At gusto ko pangang mabayaran at binilang ko ang lahat ng aking nagawa. Nangangatwiran ako sa Diyos na kikipagtalo at sinusubukang gamitin ang lahat ng isinakripisyo ko bilang punto sa akin. Napuno ako ng maling pagkaunawa at paglaban sa Diyos. Ako mismo ang tinutukoy ng Diyos sa yaong mga nagbibigay ng kaunti at pagkatapos ay naghihintay na magantimpalaan. Yaong mga nagbibigay ng maliit na bagay at pagkatapos ay kontento na sa kanilang tagumpay. Oo. Sa harap ng malubhang sakit,
ang aking mga natatagong motibo at ang transaksyonal na pananaw sa likod ng mga sakripisyo ko sa pananampalataya ay nagsilabas ang lahat. Di ko ginagawa ang aking tungkulin upang hanapin ang katotohanan at iwaksi ang katiwalian. Kundi gusto kong gamitin ang anyong nagsusumikap ako bilang kapalit ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Kapalit ng mga pagpapala ng kaharian. Nakikipagpalitan ako sa Diyos. Ginagamit siya at dinaraya. Paanong karapat dapat sa kaharian ng Diyos ang oportunistang tulad ko? Kundi pa dahil sa stroke na yon. Ganap na akong nalinlang ng lahat ng pagsisikap ko na pakitang tao lang at di ko nakilala ang mga kasuklam-suklam kong motibo na maghangad lamang ng mga pagpapala. Patuloy ko sanang nilabanan ang Diyos sa aking pananampalataya nang wala akong kaalam-alam kung anong ginagawa ko. Patuloy akong nagnilay-nilay sa aking sarili pagkatapos noon. At kung bakit parati akong nakikipagpalitan sa Diyos sa aking tungkulin. Oo. Nabasa ko to sa mga salita ng Diyos habang ako'y naghahanap. Sa anong batayan nabuhay ang mga tao noon? Ang mga tao ay nabubuhay para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, ito ang buod ng kalikasan ng tao. Ang pananalig ng tao ay mapaglingkod sa sarili. Isinusuko ang mga bagay, ginugugol ang sarili para sa Diyos at tapat sa Kanya, pero ang lahat ay para sa kanilang sarili. Sa kabuuan, ang lahat ay para sa kanilang mga pagpapala. Sa mundo, ang lahat ay para sa pansariling pakinabang. Ang pananalig ay para sa pag-ani ng mga pagpapala. Tinatalikdan ng tao ang lahat at pumapasa ng pagdurusa alang-alang sa pagkamit ng mga pagpapala. Ang lahat ng ito'y katibayang batay sa karanasan ukol sa tiwaling kalikasan ng tao. Amen. Amen. Ipinakita sa akin ng mga salita ng Diyos ang ugat ng aking transaksyonal na saloobin sa aking pananalig. Ang mga kasabihang tulad ng, ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba at huwag tumulong kung walang kapalit ay mga satanikong ideya na nakaugat na ng malalim sa aking puso at naging mga batas na ng pananatiling buhay para sa akin. Sa lahat ng ginawa ko, pansariling pakinabang ang una sa lahat kaya't dapat lang na gantimpalaan ako para sa aking naiambag. Kahit sa gawain ko para sa Diyos, sinusubukan ko lang makipagpalitan sa Kanya. At inakala ko na ang paghahangad ko ng mga pagpapala sa aking pananampalataya'y natural lamang. Noong nagka-stroke ako pagkatapos kong magsipag ng sobra at gumawa ng maraming sakripisyo. At papwede akong mamatay anumang oras. Nawalan ako ng pag-asang maligtas na magkaroon ng magandang kalalabasan at hantungan. Kaya't sinalungat ko ang Diyos at sinisi siya. Binibilang ko ang lahat ng aking ginawa, nakikipagtalo sa Diyos at kinakalaban siya. Nakita ko na namumuhay pala ako sa mga laso ni Satanas. Hindi ako namumuhay nang may anumang wangis ng tao. At kung hindi ako magsisisi, di magtatagal ay aalisin ako at parurusahan. Tama yan. May dalawa pa akong sipi ng salita ng Diyos na binasa kalaunan. Na nagbigay sa akin ng pagkaunawa sa mali kong pananaw sa paghahangad sa aking pananampalataya. Panoorin natin ang video ng mga to. Sige. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag sinusukat ng tao ang iba, ginagawa niya iyon ayon sa kanilang naging ambag. Kapag sinusukat ng Diyos ang tao, ginagawa niya iyon ayon sa likas na pagkatao ng tao. Sa mga naghahangad ng buhay, si Pablo ay isang taong hindi alam ang sarili niyang diwa. Hindi siya mapagkumbaba o masunurin sa anumang paraan ni hindi niya alam ang kanyang kakanyahan na salungat sa Diyos. Kaya nga, siya ay isang taong hindi pa sumailalim sa mga detalyadong karanasan at isang taong hindi nagsagawa ng katotohanan. Iba si Pedro. Alam niya ang kanyang mga pagkakamali, kahinaan at tiwaling disposisyon bilang isang nilalang ng Diyos. Kaya nga nagkaroon siya ng isang landas ng pagsasagawa na naging daan upang magbago ang kanyang disposisyon. Hindi siya isa sa mga mayroon lamang doktrina
ngunit hindi nagtaglay ng realidad. Yaong mga nagbabago ay mga baguhan na naligtas na. Sila yaong mga karapat-dapat sa pagsisikap na matamo ang katotohanan. Ang mga taong hindi nagbabago ay kabilang sa mga natural na laos na. Sila yaong mga hindi naligtas. Ibig sabihin, yaong mga kinamuhian at tinanggihan ng Diyos. Hindi sila maaalaala ng Diyos gaano man kadakila ang kanilang gawain. Kapag ikinumpara mo ito sa sarili mong pagsisikap, kapareho ka man ni Pedro o ni Pablo, sa huli ay dapat maging malinaw. Kung hinahangad mo ang katotohanan, kung isinasagawa mo ang katotohanan, at kung nagtatamo ka ng pagbabago sa iyong disposisyon, tama ang landas na iyong tinatahak. Kung hinahangad mo ang mga pagpapala ng laman at isinasagawa mo ang katotohanan ng sarili mong mga kuro-kuro, at kung walang pagbabago sa iyong disposisyon at hindi ka masunurin kailanman sa Diyos na nasa katawang tao at nabubuhay ka pa rin sa kalabuan, siguradong dadalhin ka sa impyerno ng iyong hinahangad, sapagkat ang landas na iyong tinatahak ay ang landas ng kabiguan. Kung gagawin kang perpekto o aalisin, ay depende sa iyong sariling paghahangad, na ibig ding sabihin ay ang tagumpay o kabiguan ay depende sa landas na tinatahak ng tao. Amen. Amen. Nang pinag-isipan ko pa to ng mas mabuti, nagbigay liwanag talaga to sa akin. Pag tinitimbang ng Diyos ang isang tao, hindi ito nakabase sa kung ano ang naiambag niya sa panlabas, kundi nakabase to sa kanyang pananaw sa harap ng mga bagay, sa kung ano ang kanyang paninindigan. At kung kaya niyang isagawa ang katotohanan at magpasakop sa Diyos. Ngunit inakala ko na hanggat nagsasakripisyo ang isang tao, magagalak ang Diyos dito at pagpapalain siya at na magkakaroon siya ng magandang hantungan. Di ba't salungat to sa mga salita ng Diyos? Oo. Noong kapanahunan ng biyaya, nagpunta si Pablo. Sa kalakhan ng Europa na nagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon, nagdusa siya ng labis. Tinapos ang maraming gawain at nagtatag ng napakaraming simbahan. Ngunit lahat ng kanyang ginawa ay di dahil sa pagpapasakop niya sa Diyos o sa pagtupad niya sa tungkulin ng isang nilalang. Ito'y upang personal siyang pagpalain at gantimpalaan. Kaya nga, pagkatapos ng napakaraming paglalakbay at pagsisipag, sinabi niya, "Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran." Si Pablo ay lantarang nanghihingi ng korona sa Diyos. Ang kanyang mga sakripisyo ay di taos puso at di nanggaling sa pagpapasakop sa Diyos. Sa huli, hindi lang siya di nakapasok sa kaharian kundi pinarusahan siya. Sa aking pananampalataya, di ako nakatingin sa mga bagay na galing sa katotohanan, kundi sinusukat ko ang gawain ng Diyos ayon sa lohika ni Satanas at isang transaksyonal. Nasaloobin, katawa-tawa ako rito. Sinasabi ng mga salita ng Diyos, kung hinahangad mo ang katotohanan, kung isinasagawa mo ang katotohanan, at kung nagtatamo ka ng pagbabago sa iyong disposisyon, tama ang landas na iyong tinatahak. Kailangan kong hanapin ang katotohanan at magtuon sa pagkilala sa sarili sa proseso ng paggawa ko ng tungkulin upang maitama ko ang mga mali kong pananaw, motibo at tiwali kong disposisyon, makamit ang pagsunod sa Diyos at magawa ko ang aking tungkulin ayon sa kalooban ng Diyos. Ito lamang ang tanging paraan upang mailigtas ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang mapagtanto ko ang lahat ng to, nanalangin ako. Ano man ang mangyari sa aking kalusugan, handa akong magpasakop. Kung mabubuhay ako at makakalabas sa ospital, gagawin ko ang aking tungkulin upang suklian ang pagmamahal ng Diyos hanggat mahininga pa ako. Salamat sa Diyos.
Iyay ka mangha-mangha. Sa 12 araw ko sa ospital, nagtanong ako kung pupwede na akong lumabas. At pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na huminto na ang pagdurugo, ngunit ang mga buo-buong dugo ay di pa tuluyang natutunaw. Magandang-maganda na to para sa 12 araw lang. Nagamutan. Kamangha-mangha. Natuwa ako nang marinig ito at nagpasalamat ako sa Diyos sa pagprotekta niya sa akin. Salamat sa Diyos. Sinabi rin ng doktor na pagtuunan ko ng pansin ang aking paggaling at huwag pagurin ang sarili. At ang mga ugat ko sa utak ay marupok, di ako pwedeng matumba. Kung hindi, ang kahihinatnan ng pangalawang stroke ay talagang nakakatakot. Noong araw na nakauwi na ako, nakakuha ako ng mensahe na si Sister Jiang na nakatrabaho ko ay lumabas 4 na araw na ngunit di pa nakakabalik sa bahay ng kanyang host. Malamang na naaresto siya. Nakakabahalang marinig ito, ibig sabihin. Lahat ng pagtitipong napuntahan niya at mga tahanan kung saan nakatago ang mga alay sa simbahan ay nasa panganib. Kaya kailangan silang agad sabihan na mag-ingat sila. Ngunit kasama ditong napakaraming lugar at dahil kakalabas ko pa lang sa ospital, hindi makakayanan ng katawan ko ang lahat ng paggalaw-galaw. Ba't di na lang to nangyari bago o pagkatapos nito? Ba't kailangan ngayon pa mangyari sa panahong napakakritikal? Kung magkakaroon ako ng isa pang stroke, baka hindi na ako makakatayo. At ang paglabas upang masabihan ang lahat ng taong ito'y talagang mapanganib kung ako'y madadakip. Makakayanan ba ng katawan ko ang malupit na pagpapahirap ng mga pulis? Iyon na sigurong magiging katapusan ko. Ngunit ako lang at si Sister Zhang ang nakakaalam kung saan nakatira ang mga kapatid na to. Kaya't kung di ko sila sasabihan at madakip sila at kunin ng mga pulis ang mga alay sa Diyos, malaking kawalan to. Oo. Sa labis na pag-aalala, naisip ko ang naging dasal ko bago ako lumabas ng ospital. Na kung makakalabas ako ng ospital, ilalaan ko ang sarili ko sa tungkulin at susuklian ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa huling hininga. Ngayon na may nangyayari, paano ko nakalimutan ang aking pangako ng ganun-ganun na lang? Dumapa ako sa harapan ng Diyos at nanalangin. O Diyos ko, alam kong pinagmamasdan niyo ako. Tinitingnan kung anong ugali ko. Sa sandaling to, handa akong itaguyod ang gawain ng sambahayan ng Diyos at gawin ang tungkulin ko. Amen. Naisip ko rin, ang nangyari noong ipako sa krus ang Panginoong Hesus, na siyang umantig talaga sa akin. Pumunta ang Panginoong Hesus sa lugar kung saan siya ipapako ng hindi lumilingon para lang iligtas ang sangkatauhan. At nagdusa siya ng paghihirap at pagpapahiya. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos para sa sangkatauhan. Isinuko niya ang buhay niya para sa atin. Kaya't ba't di ko kayang bitawan ang mga pansarili kong interes at protektahan ang gawain upang masuklian ang pag-ibig ng Diyos? Di ko pwedeng tamasahin lang ang biyaya ng Diyos at isipin lang ang pansarili kong mga pagpapala kung hindi ko gagawin ang tungkulin ko ni hindi ako karapat-dapat na tawaging tao. Nahimok ng mga salita ng Diyos, gumawa na ako ng mga pagsasaayos upang asikasuhin ang mga bagay. Nang papunta na ako sa bahay ng ikalawang host. Napag-alaman ko na di pala dinakip si Sister Zhang. Lubos akong nagpasalamat sa Diyos. Lalo rin akong nakaramdam ng kapayapaan dahil naitama ko ang aking mga motibo't pananaw at naisagawa ko ang katotohanan. Salamat sa Diyos. Dumaan ang 6 na taon. Hindi pa ako lubusang magaling. Ang kaliwang kamay at paa ko ay may pamamanhid pa rin. Ngunit alam ko na ang aking kalusugan ay nasa mga kamay ng Diyos. Ang di ko lubusang paggaling ay nagsisilbing pagprotekta sa akin. Bilang paalala na huwag gawing tungkol lamang sa pagtatamo ng mga pagpapala ang mga pagsisikap at huwag mapunta sa maling landas tulad ni Pablo. Nagdusa ako sa lahat ng to. Ngunit natulungan ako nitong mas maunawaan ang aking katiwalian at karumihan at maitama ang mga maling pananaw ko sa paghangad at sa pagiging pinagpala. Sa aking pananampalataya, dapat ay hangarin ko ang katotohanan at pagpapasakop sa Diyos at ang paggawa ng tungkulin. Mayroon akong tamang pakay sa aking hangarin. Ang karamdaman na to'y naging natatagong pagpapala. Salamat sa Diyos. Di ko kailanman makakamit ang lahat ng to sa matiwasay na kapaligiran. Salamat sa Diyos para sa kanyang pagliligtas.